Kan pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon po, Diyos maray na hapon po sa indo mga kausapang pamilya. Diyos maray na hapon po, Ma'am Pita. Yes, mabuhay Bert, and Diyos maray na hapon man sa imo, and of course sa ito yung mga pag-iriba digdi po sa estasyon, this is GB, always number 1. And syempre sa ito yung mga paraan tabay na talagang nyao nagahalat. So kadugtong ini kang sa tuyang episode. So Bert, Okay, kasabay sa po sa technical po si Sir Nems Flora, Sir Nico Martinez, as in si Ma'am Shoni. Hi Ma'am Shoni, good afternoon po. Ayan, so ngayon po, Huwebes, July 3, 2025. So ang satuya pong naging topic po kan Martes po, ano po Ma'am Pita? yes, can Tuesday. So In fact, Supreme Court ruling po ini na ang spouse's inability to emotionally connect or show affection can be caused if caused by a genuine psychological condition can be considered proof of psychological incapacity. Naging guest na po si Attorney Segi. iyo po, last Tuesday, so magayon po sa Pigtukar, at least kita nga ni nakasabot man kan so sa indang mga explanation na iyan pala na pwedeng maging void if genuinely nag-exhibit or nag-manifest even prior to the marriage. Kaya itong disorder, yung active aggressive disorder, di ba? Yun ang Pigtukarta last time. So magayon nun, Bert, and gunya na hapon. May po kitang imbitado naman po as psychologist. So tawag ko po kamo ki-introduction. He is an educator and a registered clinical psychologist, a former program development officer with the United States Agency for International Development, also a former faculty member of the Department of Psychology, De La Salle University, Manila, where he also finished his Master of Science degree in Social and Cultural Psychology and his PhD in Clinical Psychology. He was the chairperson of the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines from 2022 to 2024. Currently, he is the owner and head psychologist of one of the psychosocial services and mental health clinic located at Lanco Business Park, Legazpi City. Ma'am Pita? Yes, and we're just honored na niyang po digdi sa tuya kay ribahan ta via Zoom. Dengi ba po, siya po ang head psychologist ng Ranga Psychosocial Services, digdi po sa Siyudad King Legazpi. Dengi ba po, Bert, si Dr. Jim Ray Baloloy. Ayan po. Hi, Doc Jim. Hello po. Maray na Mabuhay! Maray na hapon po, Doc. Good afternoon po, Doc Jim Ray. Thank you so much first of all po sa pagsabing yes sa samuyang imbitasyon. Pwede ka pong bumati po muna, Doc Jim. Akiunong pala si Doc. Iyo po. Mga kuya niya pala po kita, kuya ate pa. Kuya, lola. Ay. Pwede ka po muna magbati, Doc Jim. Sige po. Siguro po I'd like to just greet a pleasant afternoon to everyone. Sa gabos po na viewers and listeners kang DCGB. Pati po syempre po sa kuyang pamilya, sa kuyang Agong, Rebecca, and then sa kuyang Aki kay Nives. Hello. Hello po sa family po ni Doc Jim. Yes po. Welcome po digdi po sa tuyang programa, Usapang Pamilya. And sabi ta nga ni mo pagkasabago during the introduction, magayon na po ining topic na ini kasi syempre ang focus naman po kay ni so couple, pamilya. And kanina man also na-mention last Tuesday, on the legal side, igwa po kitang bisita digdi o na pigtukar man nga ni po, si Attorney Segi. So ngunyan iba naman, Bert, ang sa tuyang mga ihahapot kay Doc. And before we proceed siguro, short muna si Doc regarding the topic kay niyong passive-aggressive disorder. Ayun po. Kasi may clarification din po si Doc Jim. Sige po, Doc Jim. So, sige po. Actually, kang hinapot po ko kung para
tao ki-comment regarding sa passive-aggressive disorder. Sa ngunyan po kaya, ang passive-aggressive disorder, day na po siya pigre-recognize as a mental health condition or a personality disorder. Kaya ito pong panahon, iyo po, ini po kaya na ruling kang Supreme Court, this pertains to a case po na nangyari or na-file po ini poon pa po kang 1990s. So, kan time po na ito, ining passive-aggressive disorder, considered pa siya as a personality disorder. Kaya lang po, habang nagkahali ang panahon, nag-update po siyempre sa tuyang mga standards in terms of mental health. So, nyan, data na po siya pico-consider or pigre-recognize as a personality disorder. So ano na po ang this is not a personality disorder. So ano na po siya? Actually po, pag sinabi tang personality disorder, medyo dakol po siyang klase. Okay. Kami po kaya sa mental health profession, may pigapod kaming gari reference book para sa gabos na mental health disorder, pigapod ming diagnostic and statistical manual for mental disorders or psychological disorders. There are several types of disorders. May pigapod kitang paranoid personality, schizoid personality, schizotypal, antisocial, borderline, narcissistic, avoidant personality, dependent personality, tsaka obsessive-compulsive personality na disorders. So medyo so iba pong features kay ito kang passive-aggressive personality disorder. Gari, na-integrate po siya duman sa iba pang mga personality disorders. Pero po all of those you mentioned, pwede po ini maging grounds na para ang marriage maging void? Provided, kasi in-explain ni attorney last time, provided na, syempre, you have to gather, gari, na magpapatotoo na igwa ka talaga kay ni klaseng disorder. Of all those you mentioned. Technically po, pwede po siya maging ground for annulment. Kaya lang po, we have to, kami po kayo mga psychologists, pigaadalan mi pong marayman po pag-abot sa filing for nullity of marriage. In 2001 po kaya nagkaigwang ruling man po ang Supreme Court, especially sa case po ni Tan Andal and Andal, na day man po talaga technically kaipuhan ki clinical diagnosis ki personality disorder para masabi mong may pigapod kitang psychological incapacity. Kaya ito pong panahon, way before I began practicing, common practice itong dapat may clinical diagnosis para masabi mong may psychological incapacity. Nowadays po, day na siya kaipuhan as long as may pigapod kitang may ining psychological incapacity persistent and enduring. In other words po, ngunyan po kaya sa Supreme Court para sa inda, ang psychological incapacity bako na siya clinical na definition. Igwa na po sinang sa dirang legal na definition kan psychological incapacity. That is why Brita na pigo-consider, bako na always the case na kaipuhan ki personality disorder para masabi ta na pwede siyang ground for annulment. Iyo po. So, just a follow-up question, Tabi, Doc. Ano po ang mga sanhi ng ganitong klase ng pag-uugali? Ano bang pinaka-root cause na kunata igwang arog ka iniyong personality ang sarong tao? Ang personality po kang sarong tao kaya medyo komplikado po siya. Pero kung medyo i-simplify ta kay diet, nagfo-form po ang personality kang sarong tao based sa iyang mga experiences, poon pa kan sa iyang pagkaaki, kung papaano po siya pigpapadakulakan sa iyang mga magurang, sa mga tao sa palibot niya, kaiba na dyan sa iyang mga adverse life experiences, socio-economic status, pati po genetics, gabos po iyan, may mga kontribusyon sa pagbilog ang sarong personalidad kang sarong tao. Pagkaaki, medyo data pa siya masyadong nailing kung paano mag-form ang personality. Pero pag siya nag-abot ng adolescent, nasa 12 years old na arukayan, hanggang sa pagiging young adult, may iling ta na mas nagiging konkreto ng personality ng sarong tao. So dakulan po pala na factors, Magayon na Yes at least po. kasi importante yun na kasi nagkakaroon ganitong disorder, puon pa kang pagkaaki hanggang nagdakula. So, tamang-tama talagang importante hun talaga sa family na araw kini. Kaya, kamo po, magdangog po, kamo kimaray, lalong-lalo na sa mga may bagong aki pa lang, importante hun po ini dahil sa pag-mold nindo kan sa indong aki. Tabi, Doc?
na dapat Yes magayon po ang po. environment din sa Yan. harong po kaya ano po nag-post po ako na maghiling po sinda magdangog sa programa tangon yan Yes. ta Very kaibahan ta si Doc interesting. Jim Ray para tabangan kitang maintindihan ta po ining mga psychological disorders as ini nga ni pong passive aggressive personality disorder. So itong ining passive aggressive personality disorder po Doc, under po ini kang psychological disorder, ano po? Sa Yes po, siya. Kay itong panahon po, pag pigsabi itang passive-aggressive disorder, ang features niya, Griso, may long-term po na pattern ki negative feelings na day po directly pigpapamati sa sarong tao o day presenting or day malinaw na pagpresenting kan sa iyang feelings. So medyo aram niyang dagit siya pero day niya pigpapaaram, day niya pig-express directly kaya pagkapod po na passive-aggressive. Pero ini po recurring pattern siya. So kung sabihin pon pa kang adolescent, pon pa kay itong panahon hanggang ngunyan long term, iyo po ang paulit-ulit na pattern kang sa iyang behavior. So yan po ang major feature kang passive aggressive personality disorder. Nangunyan data na po siya pig-recognize as one disorder. Pero so okay. features niya medyo naka-embed na duman sa iba pang mga personality disorders na igwa kitang ngunyan. Ano po ang kaibahan niya Doc sa pagiging tahimik o sa mga introverts baga po? Yan na passive-aggressive behavior. Ano po ang kaibahan niya? Or pareho siya? Magkaiba po siya, sir. Ang pag sinabi ta po kaya na pagiging extroverted or introverted, yan po ang piga-upod ng mga personality traits. And being an introverted person doesn't necessarily mean na may disorder or may kakaiba or something wrong sa sarong tao just because introverted siya. So, ining mga personal characteristics ng sarong tao. Masasabi ta na nag-aabot sa point na may disorder pag nailing ta po na dahil sa mga traits na arog kay dahil na nakaka-function kay maray, nagkukos ki severe distress, nagkukos na siya ki danger sa palibot niya, tapos very deviant na ang behaviors na napoproduce kay ni. So, just because a person is introverted or perming gustong nagsosolo siya sa sarong lugar or abo makisalamuha, it doesn't necessarily mean na may disorder na po ang sarong tao. Siguro gusto lang talagang okay lang siya na ako lang na abo ko ngayon magparapakiiba sa ibang mga tao. Yung gusto niya lang mag-solo-solo permi. Kita baga kay itong mga panon pag araw kayo, Bert, may nahihiling kita na araw kayo na tao, marautol kayo ito na bigtatarang, igupag ang yan na diferensya, marautol pag nangugunan, no? Kay Rakman You po, talk before, yung ganyan, pag ganyan na classic personality, madungog mo yung iba nagtataram, iba man bagang yung galing, ganyan may ano yan sa payo. So, at least kunyan na-educate ang mga tao. Kaya ngunyan, arogan sa tuya, napig-explicar para nasa sabutan. Ano po, at least maintindihan tayo yung mga taong igong araw kayo ng personality disorder. Ano, Doc? Handa ko laon pong tabang na niya po sina Doc Jim Ray na igwa na Iyo po di po. sa Legazpi po Iyo. dati po siguro pag may mga arog po kayo pipasipara sana Ayan. kaya lugod ay po nagkakasarabutan ka mga pag-iriba sa arong. Yan, ako lang Mga tabang kaklase. para natatabangan, natitreat sinda. Ano po? Sa ano ta Yes po po. Doc Jim digdi po sa particularly digdi po sa Albay. Kumusta man po ang ano po nasa perang percentage man po kang mga nagkakonsulta sa imo na igwa pong may nga psychological disorders? Actually po, sa totoo lang, Sir Bert, medyo napapano ang schedule kang clinic ta pag-abot sa mga consultations. It's not just with my clinic, pero maski magduman ka po sa mga colleagues ta sa mga sa psychiatry profession, dakulon man po sindang pasyente, talagang nagkakapano-pano kita. Tadakulon po talagang tao ang nakakaranas ki iba't ibang mental health problems. Not always mental health disorders, pero mental health problems. So kaya na-acknowledge ta na kadakol ng tao nangangaipuhanan ki tabang pag-abot sa indang mental health. Some of the most common na cases na igwa kita digdi is depression, anxiety, post-traumatic stress, igwa man po kitang mga clients sigdi for annulment, tapos iba po mga vowsy cases. So minsan makamundo man pag-isip po na dakulon na tao, pero maray na lang po ta medyo nagdadakol naman maski pa diit-diit ang mga professionals na nagiging available sa palibot ta. Okay. Ayan. Ngayon, mag-ano, Bert, ang araw kayo Opo. niyo. May ano lang ako tabi, Bert, may hapot lang ako kay Doc na, ang araw kayo niyo, paano po how does it affect ang relationship kang mag-agom? Pag-araw kayo ni, it's either of the party, nagari-araw kayo ng disorder.
I see. Pag sinabi po kay ma'am na mental health disorder, talagang ano siya, kumbaga, it's una, kainot inutan, ang mga behavior kang sarong tao, deviant talaga siya. Kumbaga, bako na siya normal. Pangadua, nagkukos na siya kay matinding distress sa sarong tao, pati sa mga tao sa palibot niya. Pangatulo, ano na po siya, may danger na po na napigaapod na kumbaga nagkukos na siya kay danger sa sadiri, tapos nagkukos na siya kay danger sa ibang tao, tapos may dysfunction. Kaya pag ang sarong tao po may dysfunction, may distress, may danger, may deviance, takulaon pong impakan sa mga tao sa palibot niya. Pwedeng nagkakaigwa po kay difficulty sa communication. Minsan po for other people na nakaka-experience kay post-traumatic stress, dahil sa saindang traumang na experience kay itong panahon, pwedeng ang saindang mga emosyon na na-experience sa ngunyan, maski mga diiton sana po baga mga bagay na para sa kadaklan, bako man big deal, pero pwedeng sa iya, pwedeng very exaggerated ang sayang emotional response. So syempre, para sa iyang mga kapamilya o mga kabarkada o kaya mga friends niya, pwedeng kakaibang response ito. So dakula po talaga, ini mga nagkapirasa ng mga example kung paano naapektuhan ang kang mental health problem, ang relationship, bako lang sa pamilya, kundi pati po sa mga ibang tao sa palibot niya. Ayan, dapat talaga kita, Bert, sa family, even sa workplace, and even our friends, dapat maging aware kita kung igwa kita sa palibutan na nag-exhibit ng arog kayan. So siguro, pwede kita mag-advise na for that person, for our friend, or for a family member, or even the spouse na to seek help. Araw kayan kay Doc, di ba? Kay Doc Opo, Ray. pwede po mag-alok Taning kitabang matabangan kay ta. Dr. Kaya po, Ray. kamo importante po, magdangog po kamo kay Nipta. Importante po ta kung nakakahiling kamo na mamalisya nindo sa family nindo, sa friends nindo, or even sa workplace. Tawan po natin ng tabang na kung pwede siya na ma-advise na wala man niya na, day man niya na, it's not necessarily ni min pag nagsika ng araw kaya ng advice sa imo, Dok, sasabihin na, ay may diferensya ngayon. Kasi before ganyan, kumbaga po, at least araw po kunyan, kayan, ano? magiging educated na tayo, di ba? Kaya ito Oo. baga po araw kayo na Yes po. nagkonsulta nga ayan sa araw kayo ni Ay, may- chirismisa na ayan. Pero at least ngayon po open naman po Open, ang mga tao. oo. Kaya dyan Yes po, po. bago kita magtapos kan programa, i-advertise naman po sa location kang clinic ni Doc, Opo. sa iyang mga schedules, para sa mga gusto po magkonsulta po. Pero dyan ta po yung gigibon para Iyo po. tapusin po nila ang programa. Okay, Doc, ano po ang mga warning signs, Doc, na dapat bantayan ka mag-agum, kang salaw kang pamilya, na nakakaigwa siya kay psychological disorder? Sige po. Pag iba po ang pig-uurunan pag sinabit ng personality disorder. Tapano pag sinabing personality disorder, ini mga characteristics ng sarong tao, nag-exist na siya maski kaitupang panahon po pa ang pagiging adolescent niya, nag-exist na siya. Pero pag-abot sa iba pang mental health disorders, ang pighihiling tapo digdi sudden changes, mga biglang pagbabago sa sarong tao. Kumbaga we always encourage people na di man po nindo kay puan maging psychologist o maging psychiatrist para maaraman nindo kung may problema sa mental health ang sarong tao. Pero dito man po kay puha na turo umon gabos na mga simptomas kang iba't ibang mental health conditions para masabi mo na dapat nang i-refer ang sarong tao sa sarong professional. Ang permit lang po ang pigsasabi is 4 na D. So deviance, kumbaga bigla mo na lang na obserban so ago mo kaya so aki mo na nagkakaigwa na siyang mga pigigibo na bako pangkaraniwan o kaya bako man araw kay ni si aki ko bigla na sa nang araw kay ni kumbaga sabit ta po ba kasubago ang pagiging introvert bako man siya hilang. Okay. Pero kung natural na so aki mo talagang cheerful, aki mo natural na araw ka ito tapos bigla na sana na abo na magluwas kay harong, abo na makisala mo sa ibang tao, dayan po pigapod tang deviant. So duman kita maging medyo ilingon ta kung anong igwa. Aside from deviance, so pigapod ta po na distress. Pag nailing ta po ang mga kapamilyata na nagpapailing kay signs of distress na for example, grabe ang takot, grabe ang dagit, grabe ang pagkamundo na namamatian. Especially pag di maninda ito namamatian ka ito, lalo na pag pangapamilya ta po, baga midbidon ta sinda. So pag may biglang pagbabago sa mood ninda, mahalata ta. So yan po so pangadua. Pangatulo, so danger pag medyo may
may threat na po sa safety, nagkukulog na kan sa diri o kaya nakakulog na kay ibang tao, talaga po kay puwanta na siyang i-refer sa sarong mental health professional. And finally po, dysfunction. So halimbawa, si agomo, aramong mahiguson siya magtrabaho, pero all of a sudden, bigla na sana, abo, di na nakakatrabaho, di na nako-concentrate, di na nakakagibok ang role niya sa harong. So, dakula man po siyang concern. So, pag-abot po sa mental health problems, ang ilingon ta po digdi, sudden changes. Tapag personality po kaya, bawa, kung mamundo man talaga siya or bako man talaga siya maribok na tao, so baka yun lang talaga ang personality trait niya, it doesn't necessarily mean may something wrong. So, sudden changes po ang sa tuyang iilingon. Okay. Ano po ang impluwensya ng ganitong ugali when it comes to sa pag-communicate o pagtataon ng decision and pag-resolve ng mga problems sa sarong family, sa tahanan? So ano po 'yan? Paano? Opo. Pag ang sarong tao po kaya sa sarong pamilya, nagkakaigwa kay mental health problem, some of the common na mga kadipisilan na sayang na-experience. So, baga, dakulo na siyang naiisip, dakulo naglalaog sa isip niya. Maski di niya man tituyo, pero dakulo na siyang naiisip na mga negative na mga thoughts tungkol sa sarili niya, tungkol sa ibang tao, tungkol sa sitwasyon niya. Dakulo naman ng mga emosyon na di niya naiintindihan, na pabigla-bigla na lang siyang nadadagit o kaya nauuyam o kaya namumundo. Ini po, dakulaon ang impact sa kaginhawaan niya day na tugod siya makakaisip kitultol, day na siya makaka-focus sa sayang gigibuhon. So ang gusto pong sabihin kay ni, may impair ang sayang judgment, may impair ang sa iyang pakikisalamu sa ibang tao, pati po so kung paano niya naiintindihan kung anong pigsasabi sa iyang ibang tao, pwedeng magbago po ito. Kaya dahil sa mental health disorder, dakulaon ng chance na magkaigwa ki misunderstanding sa sarong pamilya. And when that misunderstanding naglobo pa siya, duminakulaon pa siya, mas midadakulang problema po siya sa sarong pamilya. That's why it's very important na diiton pa lang na signs po. Kumusta ta na po sa tuyang mga kapamilya kung anong namamatian ninda, ano ang mga naiisip ninda, nganing matugunan ta po tulos ang sa indang mga nai-experience. Ayan. So Paano dapat po- paano? maano tayo, maikmat at Maikmat, mariparo observan. if there are sudden changes sa character. Ano po, Doc? Yes po. Kung So, sige Doc. Sige kaiba po. na sige, sorry po. So, kaiba na po dyan so mga basta importante po pag nagbago bigla. So pag nagbago bigla si Agum, pag nagbago bigla aki ko, dyan ta po ilingon kung ano ang possible na problema. Okay. Paano po Doc ang approach? Kung ano ba na-observe mo po sa partner mo baga na di man po ma-offend na dapat iba na diyan sa clinic mo para magpa-check up. Paano po ang approach kayan Doc? Usually po pag nagtuturo po kami sa mga tao tungkol sa effective communication strategies. Ang saro po na permiming pig-recommend is daita po ipag-invalidate, daita po ipag-dismiss kung ano man ang namamatian o pig-share sa tuya kang sa tuya mga padaba sa buhay. Halimbawa, kung suaki ko ngayon nagtataramsa ko na namumundo ako o kaya may kadagit ako, minsan po baga nagiging common response sa tuya dahil sa kultura ta na hindi nakayan pagparaisip o kaya magpaka-positive ka na sa nabaga o di mo na ang pagparaanuhon. So minsan pag arog po kayo itong response ta sa mga agrangay kan sa tuyang mga padaba sa buhay, nai-invalidate po ang sa indang feelings. Kumbaga, dahil natatawan kay value ang sa indang mga naiisip at saka namamatian. So ang nagiging resulta po kan sa inda is dahil na lugod sinda ma-share, dahil na po sinda ma-open up. So ang nangyari po lugod, habang naghahaloy ang panahon, mas naiipon ini mga negative emotions, mga negative thoughts na dahil na po proseso, dahil na na-express. Kaya dakula po ang chance, dakula ang risk lugod po na magiging magiging siyang mental health disorder. Ayan, yan batangon yan baga. Kung minsan sa families may mga nag-i-rewal, pagpa-post po sa social media, ariyan, delikado bagang matter na anarog ka iyan bako katamiyembro. Kaya lang yan, gari sa social media na mga mahilig pati magbong mga marites, Doc, So, na mga araw kaya bash-bash. delikaduhon po iyan na dapat na ipag-share na ta, syempre,
anarog na gani kaya na nahilig ta sa character kang sa tuyang member of the family or sa tuyang mga barkado or sa even sa opisina po ano. Yes po. So pag ano po, pag may nagkakaigwa po kitang problema sa communication sa pamilya dahil po sa mental health problems kan sa rong tawo, it's important po na ma-practice ta so pigapod tang active listening. Ini po pigtuturot naman po ini sa mga workshops na pigtataumi kung saan instead po baga na may sadiri kitang opinion sa kung anong pigsasabi sa tukang kapamilyata, ibabalik ta lang sa inda kung anong pigsasabi sa to. Halimbawa, makulugon ng buot ko. So, ang pwedeng response na pigsabi mo na makulog ang buot mo, naintindihan ko anong nangyari. So, instead na baga minsan pa baga pag magurang hindi taman maiwasan pag may takulan naglalaog sa isip ta pag may problemang akita pero it's very important na i-postpone ta po unang sa tuyang judgment tungkol sa sitwasyon. And mag-respond kita dumon sa kaipuhan kang sa tuyang kapamilya by asking the right kinds of question. Data po paglagan tulos ki judgment. Tapos ipamati ta sa inda na naiintindihan ta sinda. That way, mas makakapag-share sinda, mas mamamatian inda na safe para sa inda na mag-share sinda kan sa indang mga experiences. Tapos nagva-validate ang sa indang mga emosyon. Minsan talaga difícil magpugol sa sadiri na dai magtaong advice. Pero minsan po, or kadalasan po kaya ang tawo pag nag-share kan sa indang mga problema, dai maninda kaipuan ki advice. Ang kaipuan man sa nininda. So may tawong madangog sa inda na dai i-interpret para sa indang sitwasyon, na dai sinda tatawan ki advice, na dai sinda tataraman ko anong dapat nindang gibukon. So magtausa na ki-support, emotional support para sa inda na mag-express kan sa indang mga namamatian. Yeah, Jan Albert naglalog so pig-discuss sa last time na maglaan kita ng time, panahon sa tuyang pamilya, lambang saro na araw kay ta kuminsan baga pag busy maggustong ka istoryan ay di ako pag-istorba, busy ako. Magayon itong tinaram ni Doc na talagang maglaan kita, dangugunta. Just listen. Ta sabi mo nga ni, not necessarily magtatao ka na ng advice, but just for you to be there and listen. Ano tabi, Doc? Itong pagdangog po, gari therapy na din po ito, Doc? So pag-uron kang magurang budaaki, gari therapy na din po siya, Iya, mabreak na. Yes po. So, mabalik po kita after some reminders. Putunta naman po si Doc Jim Ray na matibayon po. Dakulo po kitang nauukudan Iyo gani. para sa diagnosis at treatment. Ayan, mabalik po kita. Ang oras po, alas 2:28. We'll be back. Ang oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Nung
longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Ayan, we're back po sa Usapang Pamilya. Kasabay ta po si Doc Jim Ray Baloloy. Yes, mabuhay again and welcome back with, of course, si Dr. Jim Ray Baloloy, Owner and Head Psychologist ng Ranga Psychosocial Services. Tigdi po sa Ciudad kang Legazpi. Ma-shoutouts po muna kita, Mampita, ta sa mga regular ta po, mga pag-healing po, sa mga nag-healing po. We would like to greet pala si Jasmine Baloloy. Nag-birthday kahapon. Happy birthday, Miss Jasmine! O baka midbid ni Doc. Baro po si Balol. Sabi ni VP kahapon, igwa na kita dyan. Galing nagugutom na ako. So again, happy birthday, Miss Jasmine. Miss Jas. Happy birthday. Oh, and all the others na nagseselebrar kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday sa Indog Boss. And, so activity po nindo para sa Saturday. Ngunya na pong Saturday, the Kiwanis Club of Daragang Magayon magkakaigwa po ng Fun Run for a Cause this coming Saturday, July 5, 4 p.m. po dyan po sa Sawangan. And the tickets, 300. Igwa na po kamong shirt and may mga prizes po. Don't forget the Kiwanis Club of Daragang Magayon Fun Run this coming Saturday. Okay, some comments lang po sa satuyang page po. Good afternoon po. Hali po kay Phil Balila Jr. As in, sabi po ni Ma'am Roslyn Milano, good PM po sa Indogabos, nice topic. Relate much. Roslyn Milano, kilala ko yan. Hi Roslyn, siguro I think she's nasa abroad. And yung mga regular natin, si Sir King, and of course yung mga friends natin, si Sir Andy, kahapon nahiling ko siya, sabi niya, regular akong nanonood ng programa nindo. And of course si Luan, si Pau, si Jeff, si Angela, sa Kagsawa. And also yung mga friends ko dyan sa City Tourism, sinda nag-ano man talaga, nagdadangog and naghihiling. And nakulong kitang mga nag-aarantabay na talaga mo niya. And of course, my family, they're watching every may programa. Maski ano po ng programa ng DCG because it's always number 1. Lalo na po ngayon na magayunan po ang satuyang topic. Habang nag-advertisement po kita, Doc, napaghurunan mi po ni Ma'am Pita after listening to you for 30 minutes na Skypuan ta po palang talagang may arog pong may psychologist, may psychologist. Dakulang po palang ang pagko-consider po ngayon,
nakulo na Baka dyan, mga mental. pig-observe na kita ni Doc. Kung magwakit. Ay, Siguro- Doc. yung sa Siguro sunod na mataram si question Doc. po. Inisiging kauulog. Baka may diferensya to. Sabi ko, Doc Jim, sabi ko, amiguhon ta po ini si Doc Jim para pag iba-iba. Pagbisitahan ta sa Mag-iba-iba. office niya. Sige po. So, digdi po kita, Doc, sa diagnosis and treatment. Paano po, Doc, nasusuri, nadadiagnose ng isang professional pong arog mo po ang isang may personality disorder po? Sige po. For any regular client na po kami sa clinic, nagda-diagnose po kita sa pag-check po kang gabos ng mga simptomas na igwa siya. Tapos so apat na di po baga na mention ko kasabago ito po so pigiiling ta. Pero pag-abot po sa personality disorders, ang sarong very important process po na pigaagihan kang sarong pasyente or kliyente is pigapot ang psychological assessment. Saruman po ini sa mga pinaka-importanting requirements for annulment of or filing for nullity of marriage. Ang psychological assessment po kaya ini sa proseso kung saan ang sarong tao isa-subjecta po yan to a series of psychological tests, interviews, background checks, pati po sa mga kapamilya na involved sa tao na ito, pwede ta po pigtawan mga test and then interviews. Kumbaga po, gari susuyuron ta po, baga hihimayon ta ang buhay kang sarong tao, nganing makakasiguro kita na accurate ang satuyang diagnose ki personality disorder. Arog po ka nasabi ta kasubago, ang personality disorder, long term po yan, pervasive recurring patterns long term. Gusto sabihon dapat mailingta na ini mga characteristics kang tawong ini arog na siya kaini puon pa pagkaaki niya nganing masabi ta na personality disorder na siya. Saruman po kaya kay puhantang maintindihan na ang mga symptoms po kaya kang mental health igwa po kita kaan kabos. Kumbaga usually kaya pag sinabing depression medyo nagiging trigger sa kadaklan pag sinabing depression hindi ka magtaram ki depression, but depression is something that everybody experiences just as much as anger, anxiety, maski sa mga ibang distressing emotions like fear, kabus po yan na experience ta normal yan sa napartikan sa tuyang mga buhay. Negative emotions are important too ta iyo ang naggaribaga po nag-i-inform sa tuyang pagkatao na uy may bako okay sa tuyang kalagayan dapat may gibuhon kita. They're not necessarily bad, they are normal. It informs us that something is wrong. Tapos kay puntang ayuson. It's just that kapag ining mga negatibong emosyon na ini tsaka naisip ta, grabe na, sobra na. Iyo po, tapos data na kaya mag-cope, data na kaya mag-recover, iyon iso punto na pwede na siyang mag-lead sa disorder. Ayun. Bert, pahihapot ako kay Doc. Doc, ano po ang the difference between personality disorder and psychological disorder? Ano po ang pagkakaiba? Personality disorders po are a type of psychological disorder. So part po siya. Okay. When we say Ayun pala psychological sinabi disorders, ni Bert, gabos yung po. personality falls under the psychological disorder. Oye Yes po. po. Mayapot lang ako na ano lang ini tabi, Doc. Di ba ang mga babae, di may menstrual periods hinda. Why is it na before their period, kuminsan ang yung dagit ninda, ang emotions ninda, dahil ninda nakokontrol. Bakit kaya yun? So kuminsan talagang Usually na-trigger po lang yung dagit tunununo ng grabe. Speaking Yung to makahirap experience man po, kansa kung minsan the partner or even yung mga boyfriends inda na yung nagsasuffer. So pwede ba yun maging grounds? Okay po. So inot po sa gabos, bako po siya grounds for annulment. In fact, actually that's paano po still kapag a very naging violent? interesting question. Paano po kaya? Opo, actually po kaya medyo pag-abot kaya sa korte, sa mga korte ta po kaya just because naka-experience po kita kipang abuso or na-observe ta ang sa tuyang agum na irresponsable o kaya immature o kaya minsan may infidelity pa nga ni, those reasons alone, data po pwedeng masabi na pwede na siyang tulos na ground for nullity of marriage. The court is also very clear kaya din na bako na siya clinical ang definition takang psychological incapacity. It's already legal. So importante na mapatunayan sa korte na ining mga na-experience ta sa satuyang partners, sa satuyang agum, ano na siya pigapod na enduring
persistent, puun pa kay itong panahon, inevitable, tsaka day na po nababago, irreparable na. So just because ang sa tuyang agom, paminsan-minsan nagiging irritable, madadag ito, lalo na pagbago ang sa iyang menstrual period, it's not necessarily mean na igwa na siyang something wrong or psychological incapacity. Natural man po kaya sa babae na bago magkaigwang period, nagkakaigwa po dyan ki differences sa hormonal activity. Tapano po kaya ang emosyon kang tao na apektuhan kita kadakol na bagay pati po sa hormones ta, sa mga neurotransmitters ta sa tuyang brain, talagang nagkakaigwa siya ki impact sa to. Kaya po it's very important for women na pag pansinin na sobra-sobra na ang sa indang emotional responses pag sa indang may period, mag-consult po sinda sa indang OBGYN. Tadakol po kaya ang possible other causes for emotional responses na arog kayan. Eyo. Ang mga perming malibong ang payo, perming nagwawala dahil walang pera. Ay, iba naman anong disorder po yan, Doc. Iyo. May abot lang po ako. May mga po ang therapy or paano po ini nabubulong? Siguro pong bulong para dyan. And for how long po an arog kayo niyo na pigigibo para lang mabali o marahay ang sarong tao na igwang arog kayo na disorder? Depende po yan, ma'am, sa disorder. So, dako pong factors sa consider inot, so severity po kan disorder na pick up po in the type of disorder. Usually, pag depression and anxiety, kaya po siyang matreat in a few sessions. Pag sinabi ta po kayo na psychotherapy, bako po yan. So ang misconception po kayo sa psychotherapy, maduman ka sa psychologist, maistoryahan man sa nakamo. Kaya ang attitude kang ibang tao, mabayad nga ako kay mahal, naguron man sana kami. Pero po kaya pag sinabing psychotherapy, may pigigibo po ang professional in terms of kung paano siya makipag-istoryahan or makipag-uron, kung paano siya maghapot kay mga hapot. Duman po naglalaog so elements kang therapy duman. Psychotherapy is a way for us to help the person help themselves, kumbaga. Today po kaya kami, sa totoo lang, sa misconception sa psychologist, para tao da kaming advice, bako po ito totoo. Day po kami nagtataong advice sa therapy. Day mi po pigdidiktahan ang tao kung ano ang dapat niyang gibuhon sa buhay niya. Rather, pigtatrabahuan mi pong duwa ang sa iyang mga problema. Siya mismo ang ma-figure out sa diri niya kung ano dapat ang gibuho niya, kung saan siya maduman. Tatabangan mi lang po siya na ma-figure out niya ito on his own or her own. Ang importante po kay digdi, so empowerment na kung anong problema niya, siya mismo makakasolve ka ito sa pagpapagi kang pagtabang mi. Ayan. With the guidance. Or opo, ano po? Pero iba po kasi ang guidance eh. Iba yung man term po ang na guidance. So di man po kami nagtatao ki arog kay nigibuhon mo. But rather, tapigigibong mi is we always validate yung concerns. Tapos kumbaga pigpapasubli mi ang samuyang consciousness sa sarong tao na kung day ang sarong tao po kaya pag may mental health problem, di nakakaisip kay maray, di makakadesisyon kay maray. So kumbaga, gariti pasubli mi man ang samuyang kakayahan mag-isip, nganing siya makadesisyon. Kaya arog po kayo ito ang pag-upload ng psychotherapy. So, for some cases, 12 sessions, usually kung once a week ang session ka, mga 12 weeks iyan. Depende po sa severity. Pero for personality disorders, yan na po napigagamit na ground for annulment. Usually nagiging siya, long-term. Minsan pigaabot po kayang taon. And that makes sense because kung ang personality disorder, puun pa kang kaitong panahon, years and years bago ma-correct or bago ma-address. Tapos po, cooperative din po so pasyente po. Anong tabaka bagaday na magbalik after pirang sessions? Ano, Doc? Yes po. Very important po ang cooperation. Very important so willingness kang pasyente or kliyente para maging effective. Yan, medyo nagduya yung Opo. Usually po, Doc Jim, pig-abot po pirang oras ang pero kung session. habo niya. Opo. Sige po. Sorry. Usually po paghabo kang pamilya magpa-treatment, talagang mapapahaloy po talaga ang therapy. And usually each session po tigdi sa clinic 1 hour po siya. 1 hour. Okay.
May ano po, Doc, ang gobyerno, gari igwaman po bang Support? support na para para kuminsan baga po nag-alang-alang ang mga tao ay mabayad naman ngaya. May support po ang gobyerno sa mga araw kaya na kaso. Ay, yes po. Halimbawa po, ining sa Iranga Psychosocial Services, nakikipagtabangan po kita permi sa mga ahensya di gobyerno para po mas far-reaching ang satuyang services. May mga pasyente po ko digdi na or mga kliyente digdi na talagang nasa indigent man. So nagtatabang po kitang mag-refer sa inda sa DSWD para maka kuasin daki financial assistance nga ma-afford po ninda ang therapy. Ang services po talaga kang psychologist, may kamahalan man po talaga, day may man po pigdi din na iyan. Kaya shoutout po sa DSWD Region 5, nakakatrabaho mi po sinda permi, lalo na pag nagre-refer ako kliyente sa inda. Sa DOH man po, lalo na sa pag-abot sa community setting, dakulaon man po ang nagiging tabang kang DOH, pag-abot sa, lalo na pag may disaster, pag-abot sa disaster mental health. Nakakatabang ta po dyan si Ma'am Wendy Baluis kang DOH CHD5 sa mental health. Salamat po sa DSWD and DOH. Iyo. So, Bert, yung nga nito nakahapot ka na regarding sa ano ang papel ng pamilya regarding sa proseso ng pagpabulong. Yun nga, kung may support din ang sa gobyerno. Manunugod naman po, digdi, Doc, may hapot lang po ako. Bilang isang sarong mental health professional, ano po may mga kaso na po bang nangyari na na-annul ang marriage? Like po, digdi sa Satuya, na nagkaigwa ng passive-aggressive psychological disorder. Iyo po sa rason kung natatanaging void sa indang marriage. Siguro na po kita kayan, digdi. They ko po masasabi for sure pag-abot po sa satuyang probinsya. Pero as far as my practice po is concerned, kadalasan po na naiiling tang nagiging personality disorder na associated sa annulment cases na igwa ko is antisocial personality or sa pigapod tang narcissistic personality. So iba po siya sa passive-aggressive. Medyo makamundungan ni po isipon una ako kang pagpuon ko kang clinic digdi sa Bicol pagka tapos ko sa Manila, diit ang makukuha akong cases for annulment. Dakul po palang talaga ang nagkakaigwang cases for annulment dito sa tuyang region. Igwa po akong may kahaputan lang po digdi tabi, Doc, ining number na ini na 8811. Pwede po iapot ini, nagkaka-interest po ba ang psycho patient mag-suicide kung may nahiling siyang lubid or rope? Yun ang hapot niya. Kung pag nahiling, siguro sa room may nahiling na may lubid or na kung may diferensya, nagkakaigwa daw ba ng interes ang tao na igwa ka-araw kayong disorder na mag-suicide? Depende po sa condition, ma'am. For kadalasan, pag depression ang piguurunan ta nga sobra-sobrang depression, ang sarong tao po nakaka-experience ki suicidal ideation o suicidal thoughts po. So itong sa kasimbagan duman sapot, yes po, posible po ito mangyari, lalo na paghalangkawan ng sayang or very intense ang sayang depression. Kaya po minsan pag may mga pasyente po kita na very suicidal, pero may po sa-suggest or pig-recommend sa family na pagtaga-itago ng una, so mga bagay na matatarom, so mga bagay na pwedeng makatrigger, so mga medication na pwedeng maging cause for overdose, itago ta na po ngayon kabos. Tanganing matabangan ta na ma-manage so suicidality kan sarong tao. Importante man po pag-abot sa suicidality na data pag bayaan na nagsusolo ang satuyang kapamilya. Pero usually po kay pag adolescent, pag teenager, kay po ninda kang privacy ninda. Kaya ang pigsasuggest na lang is pwede man isara sa pinto day sa na ipag-lock. Tangani pag may emergency madali pong check po So iya po so sa tuya po diyan ng mga nag-aarantabay, magmatsyag po kita na arog kaya data po we should not allow them na ilak, sabi mo nga di Dok, na ilak ang pinto. At saka permi nating i-check. Ano po takong permi baga pong nagkukulong. Bako po ta diyan baga nariparo ta kung ano nang pigibo sa sadiri niya. So, permita po ipag-check ang members of the family po. Yan. Kumustahon, ang sa indang mga gawi-gawi, kung nagbago.
Ano po, tangoyin baga po, dakulon sana pong problema sa mundo. So ang ano na lang po is kung paano kita mag-handle. Yan. Ayan, kaya po ang mga doctors, araw po ni Doc Jim Ray, para tabangan po kita. Ngayon po, next question po, Doc. May pagkakataon po ba, Doc Jim Ray, na nagsasuffer ka na palang igwa ka ng personality disorder, pero di mo man aram, igwa po man kaya nakasong arop kaya? It's actually very possible po, parang sarong tao na igwa na pala siyang personality disorder, pero di niya aram. Sa reason po kaya na kitang mga tao habang nagdadakula, gabos na experience ta, iyo ang nagtuturo sa to kung paano kita mag-respond sa arup ni sitwasyon. So, mawa, kung sarong tao, nagdakula siya sa sarong environment na talagang very hostile, perming pang-aabuso, perming nang invalidate ki emotion, perming nasusuryawan o kukulugan. So, nataukodan niya kung pagkaaki na dapat matapang ka, dapat perming kang agresibo, dapat kaya mong ipaglaban ang sarili mo. So, pag siya, ining aki na nagdakulaan na, naging adolescent na, naging adult na, daradaran niya ito na kung paano siya mag-respond sa iba-ibang sitwasyon sa palibot niya. Huhunaon niya na normal lang ito, so kinadakulaan ko, arog ka ini. So it's very possible na ang sarong tao pwedeng may personality disorder na pala, pero di niya aram. It's so difficult. Paano kaya pag-arog ka ihan? Di ba po, Dok, pag may mga akin na pigpapahiling taman sa mga doktor na pigi-interview, syempre kung iba man na klase ang pigdadara mo na doktor, iba man pedya lang, nalimba pag naghihilang, syempre day man, iba man ang pigtitreatin so paano dapat at an early stage pa lang na dapat ipa-check na rin pag nahihiling nareparo na nagari medyo iba Dok? Yes po. Actually ipa-assess po, tulos. Sa mga psychologists po, we also cater to children. In fact po, may mga kliyente kita digdi sa clinic as young as 7 years old, 5 years old. So, pag-arog po kayan, talagang na-check ta. Ang importante lang po sa parents is always observe your kids and then see for any sudden changes. Pag nakailing po kitang sudden changes, lalo na pag nagpa 5 years old na, 6 years old na, usually po kaya ang mga very, very young children like 2 years old, 3 years old, baka kaya, may mga parents po kaya na talagang very concerned man sa indang mga aki. Kesyo, perming matabil so aki ko, o kaya mahiruon, aro kayan. Normal po siya sa sarong aki pag very, very young ages. Pero pag nag-abot ng formative years, like 7 years old, 6 years old, tapos data na healing, so pag mature or pag develop ng aki, then that's the time we can consult a professional like a developmental pediatrician or a psychologist para po ma-assess ang sa indong mga aki. So yung aki po dadaroon sa po klase, developmental psychologist? Pediatrician. Pediatrician. Developmental pediatrician po. Okay. Okay. Doc, speaking po ining mga bagong cases mo po dyan, na especially so cause of depression, ano po ang mga mga causes, yung mga kung sabihin, top causes of depression ngunyan pong panahon na ini, Doc? Sa ngunyan po, depende po siya sa age kang sarong tao. For example, sa mga teenagers, kadaklan kang causes or kadaklan kang triggers kan sa indang depression and anxiety, academic requirements. Lalo na kapag very overwhelming ang sa indang mga requirements. Tapos sinda nagkakaigwa ki socialization or sindang ibang outlet para mai-express ang sa indang emotions. Nakulman po na cases kung saan nasa family ang cause kang sa indang mga nai-experience, sadly. Kaya masyado kitang maingat po pag-arugan na case, lalo na pag-aki po ang kliyente, pakulang po so aki ang sakuyang pigpoproseso, pati po sumagurang, kay buwan po matabangan, kung papaano mas matatabangan maninda so aki ninda. So pag medyo older na, kadalasan ang mga nagiging causes for depression, so trauma ninda kang pagkaaki ninda, mga traumatic experiences in the past, tapos so mga difficulties ninda in the past na daing ninda na-resolve, ngunyan na adult na sinda, nadidipisilan sinda mag-navigate sa buhay ninda. May lang ako, Dok, kasi di ba ako minsan sa family, sometimes mahirap din magpa-adal, di ba? Siguro, is it advisable to tell your children na
yung parang you cannot afford anymore na ganyan for their schooling. Dapat siguro wag natin sasabihin, di ba? Ano bang effect kaya pag nagtaram na, dahil na kung itatausay mong pang tuition, dahil na kung dadakulo ng gastos, dahil ka na magklase. So ano kaya? Kasi grabe man ang kang akin na mag-schooling, and then nahiling mo na maray. Pag grabe na ang pressure sa school, pag aarog pa kaya ng attitude ng parents, ang impact kayan sa mga kaakian? Dakulaon po ma'am ang impact kayan sa aki. Actually, pag nagtatopo kita ki parenting workshop, ang saro sa mga pigsasabi ta sa mga magurang is, ang saro sa mga tipisilo nanggad sa pagiging magurang, day mo maaraman kung tama o sala na ginibo mo sa akin mo hanggat day siya nagdakula. Kabus po na consequences kang parenting ta. Data po yan mamamatian sa aki at their current age. Mamamatian ta po yan pag sindadaraga na binata na pag adult na duman po mabalik kabus na difficulties depende po sa satuyang parenting. That's why it's important na lalo na sa generation po ka mga akiingon yan, it's important that parents are very knowledgeable kung ano ang mga common stressors, anong mga common issues na pigahampang kan sa tuyang mga aki. One of the things na medyo talagang distinct sa mga akiingon yan is they're very, very much anxious about their future. If you ask your teenager, your high school student, or your junior high school student kung anong sa indang mga na-experience mo yan, they're always concerned about financial independence. As early as that age, they're already concerned about, gusto ko pagdakula ako, day na kami ang problema sa kwarta. Ano kaya magiging trabaho ko? High school pa lang sinda nag-iisip na sila, anong kaya magiging trabaho ko? They're already very anxious about their future. Kaya duman pa lang sa pag-adal ninda, minsan maski day sinda pigpe-pressure kang magurang ninda, day sinda nape-pressure kang school, sa inda mismo naghahali itong pressure na ito na dapat maging achiever ako, dapat aralan ko ang grades ko. Ano na lang makukuha kong trabaho kung mababa ang sa kuyang mga grades. In the sense na parang it's not good. Hindi maganda yung ganon. Nagiging wala naman pong masama sa pag-aim lagi sa pag-aim for achievement, wala pong masama doon. Kaya lang po it's also important na bako siya to the point na nagiging dysfunctional na siya sa sarong aki, na day na siya maka-function, nagiging distressed na siya, magkukos na siya i-threat dahil sa pressure na ito. Like I said po, kasubago, gabos na emotions ta, valid yan, gabos yan na experience ta. Pero pag sobra-sobra na, kay puhan tang ma-address tulos. Iyo. So last question na lang po kita. Advice niya na pwedeng ma-advise pa si Doc. Okay po. So ano po ang payo mo, Doc, sa mga pamilya na kasalukuyan pong dumadaan sa ganitong sitwasyon? So sa gabos po na pamilya, pag kamo nakaka-experience, kamo mismo o kaya sa indong mga padaba sa buhay, nakaka-experience ki difficulties sa pag-manage kan sa indang emosyon, kung napapansin din na nakakaibanan sa indang behavior, dahil na sinda nakaka-function kay maray, inot po talaga kay puha na sa indang mahapot, makumusta, nganing maaraman ta kung anong nangyayari, nganing maaraman ta kung anong problema, at pag nailingtan na talagang sobra-sobra nang sa indang mga namamatian, di po kita magduwa-duwa na i-refer sinda sa either a psychologist or a psychiatrist. Wala pong wrong door, there is no such thing as a wrong door pag-abot sa mental health. You can seek any professional na matao sa indo ki tamang guidance kung saan pwede magduman o anong dapat kibuhon. Also, importante man po na maraman ta na just because a person is experiencing psychological or mental health problems, it doesn't mean may disorder na siya. And just because may mental health problem siya, or just because na nagduman siya sa psychologist, it doesn't mean may mental health problem or may mental health disorder na siya. Ang mga kliyente ta po digdi sa clinic, bako lang mga may disorder. Ang iba, may mga problema po talaga na bawa sa career ninda, may problema sinda sa kung paano makipag-communicate kay maray sa pamilya ninda. They don't have disorders, pero they have problems that they need to deal with. And ano yun po kami, para matabangan sa diri ninda.
Also, it's important po sa mga pamilya na magkaigwa kita ki healthy communication sa pamilya, na wala pong panghusga, warang side comments. We take what other people are saying as is. Sa mga workshops mi po, may pigtuturo kami sa mga pamilya. Pigapod mi po ining akma kami. Ang akma kami, so acronym po siya. A, ang gusto sabihin, aramon tang una ko ano nangyari, maghapot mo na kita. K, kontrolon ta ang bugsok mo na kandamdamin ta bago kita makipag-communicate. M, magtao po kita kipanahon na magtaramang sa tuyang kapamilya. A po, alisin nung paninisi di po kita magkusga. Tapos po, K, kaurunon ta po, kausapin ng mahinahon. Dahil po pagtaas ki boses. Pag pirming mataas ang boses ta, naukudan po yan kang aki pag hanggang sa pagdakula niya. And then A, aminin ang nararamdaman. Wala man pong problema na aminon sa akita na nagdadagit ako, nauyam ako sa imo. Okay lang po yan because those are all natural feelings. M, makinig po kita, magdangog po kita sa pigsasabi na warang sa diri interpretasyon. And lastly po, intindihon ta, ilagtang sa diri ta sa sitwasyon kang akita. Ilagtang sa diri ta sa sitwasyon kang agumta. Tanganing mas magiging harmonious ang satuyang communication. Ayan, magayunon magayunon, gari tapos sa ugaring kita ngunyan magayunon sa satuyang and we hope na sa satuyang mga nagdadarangog dakulong pong naukudan kay Doc Jim Ray Baloloy. Bert? Sige po. So, Ayan, sayang. Kasabago po, Doc Jim Ray, pwede po pakisabi na po kung saan po located ang sa imong clinic, bud ang sa imong schedules po, Doc. Sige po. Ang clinic po, ano po siya digdi sa Lanco Business Park, sa third floor po kang SMC building. Yan po sa building na may Union Bank sa ground floor. Tapos po, kung gusto niyo magpo-book session, magduman lang po kamo sa website kang clinic, www.rangapsychosocialservices.com. Duman man po kita pwede magpa-book session. Pwede man po kamo mag-email, info@rangapsychosocialservices.com. Importante po kaya na magpa-appointment po kuna kita pigre-respeto ta po kaya ang privacy and confidentiality kan sa tuyang mga kliyente. Kaya pag may booking sinda digdi, sinda lang ang tawo. Kaya po mas mari po na iko-contact po muna ang clinic bago po sinda magdigdi. Iyo po. Thank you po. Ayun po. Gayon na Bert. Thank you, Dr. Ray. Haliputong sa tuyano. Thank you very much again po, Dr. Jim Ray Baloloy. Diyos ang magbalos po sa imo, Doc Jim Ray. Mabisita po kami sa imo. Salamat po, salamat. Opo. Thank you so much. Kay bata po sa technical department, si Sir Nems Flora, asin si Sir Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Thank you so much. Mabalos Sa po. inyong See you po nadalo, next Ang week. programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex